Pagdating sa mga Android phones natin, generally safe na yan kahit wala pang antivirus. Kasi yung Google Play Store, ini-scan naman niya automatically yung mga apps na naka-install sa phone natin. Tapos yung Google Chrome is may built-in anti-phishing na rin para may iwasan natin mabiktima ng mga phishing sites na ino-open natin through email o kaya dun sa mga natatanggap natin text messages. Pero kasi yung naibibigay na protection ng Google dun sa Android phones natin is para sa akin basic protection lang. Mas maganda pa rin nag-i-install tayo ng antivirus for added security layer sa phones natin. Especially yung mga bank apps natin is naka-install, yung mga ipon natin nandyan, yung mga card details, yung government accounts natin katulad ng eGovPH is nandyan sa phone natin. Kaya dapat mas priority natin yung security ng mga phones natin. I recommend nga pala na gagamitin mo lang yung phone hanggat supported siya ng security updates. Kung natigil na, I do not recommend na nag-install ka pa ng mga banking apps para kung magkaroon man ng mga vulnerabilities yung Android itself is protected tayo. Kung titingnan natin yung comparison between built-in Android protection at saka yung antivirus, medyo malaki yung pinagkaiba. Pagdating sa mga virus and malware scan, ito yung nandito sa Google Play Store natin. So, automatically ini-scan na yung mga apps na naka-install. Itong sa Avira Antivirus naman, full scan. Mula dun sa mga naka-download na mga files dun sa phone mo hanggang sa mga naka-install na apps. Pagdating sa phishing protection, meron naman tayo sa Google SMS at saka yung Google Chrome. So, nag-work na yan together para maproteksyonan ka sa mga phishing sites. Pero hindi lahat ng oras. Kasi kung may mapapansin mo, may ma-open ka pa rin ng mga phishing sites kung wala dun sa database ng Google yung website na na-open mo. Pero dito kasi, safe browsing in Chrome, supported ng Avira. So, ganun din. It will give you the same protection na kaya ibigay ng Google dito. Pagdating sa Secure VPN, okay, so dito naman pwede ka mag-install ng third-party VPN na libre pero hindi naman recommended na gumagamit ka ng mga free VPN. Dito sa Avira, at least kung siguradong secured yung identity mo at saka yung VPN itself kasi sila yung nagpo-provide. Kailan ba ginagamit to? Magagamit lang to pag kunwari nasa airport ka, yung mga public wifi. Airport, hospital, sa mall. So, I suggest na pag gagawa ka ng mga online transaction na nakakonect ka sa mga public wifi, dapat mag-connect ka muna sa VPN bago ka mag-transact ng ganun. Kunyari, sa airport, bibili ka ng eSIM. So, make sure kung kukonek ka sa public wifi ng airport is naka-VPN ka para ma-secure lang natin yung card details na dadaan sa connection ng public wifi. Next is identity protection na wala yung Google default pero nandito. So, dun kasi sa loob ng Avira Antivirus app is enter natin yung email account natin, yung Gmail. Tapos constantly every 3 days pwede niyang i-monitor para sa'yo. In case na maging available sa black market, yung email address mo at saka yung identity mo doon is mai-inform ka. Pati na rin na kunyari may mga nahack na website wherein may account ka din doon. So, may inform ka niya in advance. Hindi pala advance. Bali, may inform ka niya right away. So, ang maganda doon, mapapalitan mo kagad yung password mo para ma-secure mo yung account mo dun sa website na yun. Pagdating naman sa app lock, usually naman yung mga brands natin is meron silang app lock feature. Yun yung ginagamit ko, hindi ito. Sa camera and my control, wala dun sa default kahit yung mga brands, pero meron yung antivirus. Pagdating nga pala sa subscription ng antivirus, para sa akin kasi ito na yung mura yung Avira. 300 pesos per year, pero 150 pesos lang yung discount niya sa loob ng isang taon. So, lahat ng mga features na kailangan mo sa isang phone para maging secure is kasama na. So, dito yung full scan. Pwede mo nga rin palang i-schedule yun. Kung gusto mong every schedule time, every day, i-full scan, gagawa siya ng full scan sa phone mo. Tapos, ito naman yung web protection para ma-protectionan tayo sa mga phishing site. Tapos, ito pa iba pa mga feature na lang ng Avira. Sa akin, naka-activate to para kunwari may mga unknown caller, unregistered caller is naka-block. Ito, importante to. Yung email ko is nakapasok dyan, so i-monitor nyo sa black market. Pati na rin yung mga website kung saan ako naka-register
para mapalitan ko kagad yung password in case na ma-hack naman yung website nila. VPN, pag nakakonect tayo sa mga public wifi. Ito, naka-on lang sa akin to para hindi nag-activate ng palihim yung mga apps ng microphone ko. Tapos yung app lock hindi ko ginagamit. Tapos ito naman, password manager is a separate app. Gamit na gamit ko din to. Pagdating naman sa Avira Password Manager, lahat ng mga apps ko is nandito. Sorry, mga accounts. Lahat ng email, username, password, 2FA ng mga accounts ko is nandito. So basically, ang alam ko lang is yung Avira email ko, Avira password, at saka master password ng Avira ko. Tapos, lahat ng mga accounts ko, hindi ko alam yung mga password. Kunyari, FB, YouTube, or Gmail, lahat ng accounts online. So sa 178 na yan, hindi ko alam kung ano yung mga password ko dyan. Notes, andito naman lahat ng mga ID numbers, expiration, serial numbers ng ID, home addresses, ganyan. Wallet, lahat ng ATM card ko nandito, ATM card details, card number, expiration date, CVV, pati yung mga PIN codes. So iba-iba yung mga PIN codes ng ATM card ko, hindi ko rin alam kung ano yun. So pag mag-withdraw ko, bubuksan ko lang yung app na to, doon ko palang malalaman yung PIN code ng ATM ko pag mag-withdraw. Kaya in case na mawala man yung phone ko, panatag lang ako kasi yung tatlo lang yung tinatandaan ko. Email ko, password ko na Avira, at saka master password ko na Avira. Yan yung nangyari sa akin last time na nawala yung phone ko. So, chill lang. Nilipat ko yung Avira account ko, nilagin ko sa ibang phone, hanggang sa in-access ko na lahat. Pagdating nga pala sa Google, dapat meron tayong backup code, tapos ako nilalagay ko sa notes or ilalagay mo sa wallet. Para hindi mo na kailangan ng OTP. Pero ako kasi nakalagay yung 2FA, two-factor authentications ko lagi. So, kunyari maglalagin ulit ako sa new device ng Google account ko, kunyari nanakaw yung phone ko, agad-agad magkakaroon ako ng access and madi-disable ko yung iba.